So dito sa may part na to, kakabit lang naman na yung doors. Ito, mag-start na kami sa varnish. No? Ma-clear lang namin dito kasi ito, tatapusin na dito sa may part na to kasi tapos na yung installation ng tiles. Yan na yung finalization naman ng painting works naman natin. So sa mga walls naman natin, ayan, konting touches lang naman na. Finalize na namin yan lahat minsanan. Okay? Mula dito sa may hamba natin na to, alam na natin kung ano yung kailangan ilagay na tiles. It's either ganito o kaya naman dalawang tiles yung magkakatabi na kung saan tuwid yung pinaka gitna niya. Kasi kung ano yung pinakamaliit na siruho, yun po yung pinakamahirap trabahuin. Kaya nga sinasabi ko kapag ka nag-focus ako sa tiles installation mo malalaman kung iskwalado ba yung bahay o hindi. So pagdating namin sa hallway, ayan o, naka-middle. And then yung cutting dito, halos parehas lang ng cutting dito. Okay, update tayo dito sa ginagawa nating house project. Dito sa bungalow house project. So ngayon, kung napapansin nyo, sabi ko nga mabilis na matapos. Ngayon, dito sa may labas kasi, konting-konti na lang gagawin natin dito. At sa YouTube channel natin, papakita ko sa inyo kung ano yung kahalagaan ng pantay na installation ng ating mga siruho para sa tiles installation. So tara, tingnan natin. So ito, hindi ko muna ito pinapagalaw dahil papatapos ko muna yung ating tiles installation dito sa labas. Kasi konti lang naman na yung gagawin dito. Ang matrabaho na lang talaga dito yung cabinet. Dito balikan natin ito mamaya para sa YouTube channel natin. At kung gusto ninyong malaman kung ano yung paraan namin, papakita namin yan dun sa YouTube channel natin. So dito sa may part na to, kakabit lang naman na yung doors. Ito, mag-start na kami sa varnish. No? So ang kagandahan naman yan, yung ginamit nating mga door jamb dyan, kill and dry na. So ibig sabihin, meron na yung curing niya, nakuha na yung curing niya, sasalpak na lang. Kagandahan ng kill and dry, hindi siya problema pagdating sa pag-swing o kaya naman pagkakaroon ng reaction mula sa may mga kahoy natin. Kasi yun usually na problema. So dito, ayan, tapos na yung installation natin ng tiles dito sa may part na to. And ginagawa na lang namin, nare-retouch na lang namin yung mga walls. So itong wall natin dito, ito may accent yan, part na to. And yung mga windows, ayan, ma-clear lang namin dito kasi ito, tatapusin na dito sa may part na to kasi tapos na yung installation ng tiles. Yan na yung finalization naman ng painting works naman natin. So if ever kasi na natapos na yung tiles installation, yan na, basta na-prepare lang yung wall, i-finish na tayo sa mga walls natin. And then pagka naayos na lahat, then installation naman ng mga windows natin. So dito sa may part na to, yun na, yung mga cabinet, in-start na rin namin sa painting process natin. So, PVC board, pero paintable. So, yan naman ang kagandahan niya. So, isang bagay yan, gamit namin dyan, acrylic naman siya. Hindi siya yung parang water-based lang or oil-based lang na napaka-common sa lahat. So, we're using acrylic paint na ginagamit, yung mga ginagamit para sa mga sasakyan. Yan, automotive paint na tinatawag. So, sa mga walls naman natin, ayan, konting touches lang naman na. Finalize na namin yan lahat minsanan. Okay? So, dito sa may part na to, ayan, papunta na kami sa mga rooms. Papunta na dun sa rooms yan para dun sa mga tiles installation. Na kung saan ngayon, tingnan natin. Dito sa may hallway, ay, ayan, i-install na rin yung mga tiles. No? So, dito sa may hallway dito. Bali, mapapansin ninyo, yung portion dito ay naglalagay na rin tayo or tinatapos na lang din yung pagpipintura, no? Para at least mas maging maayos na lahat. So ito na yung susunod bukas para sa tiles installation. Tinatapos lang muna namin itong part na ito para maging maayos. Okay? So yung ibang mga details dito, alamin nyo na lang sa mga susunod na videos natin. And para ma-share ko rin naman sa inyo. So yung ginagamit pala natin dito, PVC board. Kagaya ng mga sineshare ko sa inyo ng mga videos natin. Ayan, available po yun sa may shop, sa shop natin. Dobbs Construction Supplies, sa mga hindi po nakakaalam. Lalo na pagka baguhan ka pa lang dito sa page ko or sa YouTube channel ko. May construction supplies din po ako.
na kung saan dito sa Vizcaya kami po yung nag-provide ng PVC board. No? So, eto, yung gamit ni Mabi ngayon. No? So, PVC board na talaga maasahan mo kasi kahit baliktaran yan, makinis. Pero bakit namin pinipinturahan? Yun naman po ay depende na lang po siya kung ano po yung nakalagay dun sa may coat natin. And ang isa pang bagay kasi dito is inaalagaan namin yung quality ng pagkakayari. So ito, makita nyo naman kung paano ko siya nilayout, kung ano yung mga paraan namin. So ipapakita naman natin ngayon yung outcome at kung ano yung halaga niya. So kung napapansin ninyo, kanina nabanggit ko sa inyo na yung kumbaga yung paraan namin. And napanood nyo naman yan sa mga videos natin. So ano nga ba yung outcome? Tingnan natin. So kung napapansin nyo, malalaki yung siruho natin. Tingnan natin dito. Ito around nasa 45 cm. So 45 cm na yan, consistent yan na 45 cm. Ngayon dito. O, yan o. 45 cm pa rin. So ibig sabihin, mula dito sa may pagkaka-install pa lang natin, iskulado na po yan. Ganon din sa building na ginawa natin. Tara dito. So dito sa may parte na to, 53 cm. So 53 cm na yan. Hanggang dito, 53 cm yan. May difference man, maliit lang, no? Halos point something lang. So, ibig sabihin yan, yung pagkakayari netong mga siruho natin at pagkaka-layout niya ay eskwalado. And, syempre, titingnan pa natin. Hanggang masagot natin yung mga katanungan niya. Yan. 51.8. Syempre, gano'n na rin yan. 51.8 na rin yung part na yan. So, yung aim namin na malalaki yung siruho niya, na-gain namin. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginawa namin dito ay, kumbaga, binase namin kung ano yung kagandahan ng installation. So, from dito sa may main door kasi natin, dapat parehas yung siruho. 43.5. Dapat 43.5 din dito. Ibig sabihin, mula dito sa may pinaka-main door parang natin, na-solve na natin yung problema. Na kung saan minsan ang nagiging siruho, merong maliliit, mga 2 cm, 3 cm, na kung saan halos hindi mo na siya makat. Ngayon, para maiwasan mo yon, tamang layout at tamang option or choices para dun sa mag-i-install ng tiles sa harapan. Pinaka kailangan kasi dito is yung kung paano mo i-layout yung pinaka main door na usually problema ng karamihan. Kasi yung main door kasi usually pangit yan pagka hindi pantay yung tiles na nasa harapan. Like eto, kung napapansin nyo, buo yung nandito sa may pinaka-middle niya. It means, mula dito sa may hamba natin na to, alam na natin kung ano yung kailangan ilagay na tiles. It's either ganito o kaya naman dalawang tiles yung magkakatabi na kung saan tuwid yung pinaka-gitna niya. So yun yung isang nagiging basehan. Minsan naman, ang ginagawa ng karamihan, kinukuha yung center, doon nila binibase kung paano yung distribution ng tiles para maging pantay at walang maliliit na siruho. Pero dito, sinolve natin yung problema na kung saan usually problema ng karamihan. Okay? So yun yung paraan namin. Kaya kung napapansin niyo, halos malalaki yung siruho ng bawat gilid. Kasi kung ano yung pinakamaliit na siruho, yun po yung pinakamahirap trabahuin. Sa lahat ng uri ng trabaho, mga kamusta, kung hindi tama yung paglalagay mo na siruho, malinaw yun. Kasi nga, mali yung layout. So, kung napapansin nyo, nag-siruho tayo kaagad sa main door. Kasi nga, meron tayong ini-aim na gustong mangyari dito. Na kung saan hindi po yung pag naglagay ka lang ng tiles kasi kailangan buo doon sa harapan. Hindi. Kailangan naka-layout ng maayos. Kaya kung titingnan natin dito sa may parte na to, isa to yung sa masasabi ko, maayos pa. Halika dito. Tingnan natin to. Ito yung siruho namin. Ayan, no? Halos 25 cm. So yung 25 cm na yan, dire-diretso po yan. Walang putol, hindi siya maliliit, kundi malalaki lang talaga. Pero ang isang may masasabi ko dito, kung titingnan natin yung layout mula dun sa may mga cabinets natin, halos parehas lang yung eskwala niya. So yung eskwala na tinatawag kasi natin, from dito sa may flooring na to, malalaman mo, o kaya dito sa may tiles na to, malalaman mo kung eskwalado yung building o hindi. Doon mo malalaman kasi nga dahil sa tiles na yan, yung tiles kasi usually kailangan eskwalado.
Kasi ang problema ng karamihan kapag ka nag-tiles na yan, magsusumbong na yung mga walls o yung mga kantuhan na kung saan hindi pantay yung eskwala niya. Kaya kung titingnan natin tong guhit na to, yan. Tingnan nyo yung guhit na yan, halos pantay. Or pantay, sabihin na natin. Kasi eskwalado nga itong building. So doon pa lang, nagiging maayos na lahat ng distribution mula dun sa may pinakabungad hanggang dun sa matatapos tong building na to. Kasi doon pa lang malalaman mo na eh. Kaya nga sinasabi ko kapag ka nagpo-post ako, sa tiles installation mo malalaman kung eskwalado ba yung bahay o hindi. So yun talaga yung isang aim namin dito. Kaya nga maganda yung installation ng tiles, halos pantay lahat, walang maliliit na cuttings, walang nagiging problema dahil eskwalado yung bahay na ginawa natin. No? So syempre kudos na rin sa tropa, hindi lang naman sa akin, kundi sa mga tropa na kung saan sila yung gumawa dito. Kaya nga marami nagsasabi na paano mo masasabing sa'yo? Eh, hindi naman ikaw yung gumawa. Isang sekreto lang yan para mag-move yung proyekto at saka negosyo. Okay? So, tingnan natin dito sa hallway. So, pagdating namin sa hallway, ayan o, naka-middle. And then, yung cutting dito, halos parehas lang ng cutting dito. No? So, yun yung isang aim namin. And then, pagpasok dito sa mga pintuan, halos naka-middle na naman to. Ayan o, yung guhit na yan. So, ibig sabihin, hindi mahihirapan yung pagsisiro ko dito sa mga doors natin na usually kailangan maganda pa rin yung ayan, yung mga susundan natin tong door jam natin para at least masasabi mo talaga na maganda yung installation. Hindi po yung nag-tiles ka lang, hindi na pantay-pantay. Na, so, hindi po pwede yun. So, yung grade ng tiles natin dito, grade AAA, na kung saan recommended ko, ang kagandahan kasi nito is smooth, makintab, at the same time, ito ay laging nadadaanan. So, ibig sabihin, kailangan ng quality na yan. Ngayon, ang ginawa namin yan para ma-maintain yan, which is required na ang AAA dapat may spacing tayo, 1mm up to 2mm. So, ito yung nakikita nyo ngayon, ng gap. Kasi kung walang mga gap yan, ang possible kasi nangyayari, nagkakaroon ng problema. Pero meron mga tiles na kung saan porcelain na kahit na grade AAA or AA, mga kamusta, ginagawa 0-0 installation. Which is, depende pa rin kasi sa tiles at saka manufacturer. So, magkakaiba po yan na kung saan kailangan nyo rin pag-aralan bago kayo nag-install or mag-install ng mga tiles natin. Okay? So, hanggang doon na lang muna mga kamusta. At para mabigyan ko rin kayo ng update sa mga susunod na videos natin. And hopefully, nagustuhan nyo yung trabaho namin. Although, sa ngayon, medyo makalat pa. Abangan nyo na lang po sa mga susunod na videos natin. Okay? Good na araw.